Ngayon no, mga kababayan, pumunta tayo dito po, no? Sa mag-inang Legarda at Lebiste. Loren Legarda at Leandro Lebiste. Nako mga kababayan, mukha pong yung dating Manila Mayor na si Lito Atienza ay may alam po, no? Doon sa solar, no? Madami sa atin nagtatanong, bakit ganun? Bigla nang tumahimik doon kay Lebiste. Ano na nangyari doon kay Lebiste? Bakit ganyan? No, yung pala, inaaral lang yung kaso niya doon sa solar. Ngayon po, ang mag-ina, mga kababayan, ay mukhang haharap po sa plunder. Tapos sabi pa ni Ann, si Tanim Fok. Sabi ni 8-legger, I agree, Boss Mark. Game, pakinggan ho natin mga Boss Chipamo, sir. Ito pong balita ng bilyonaryo, kapanayan po si dating Manila Mayor Lito Atienza. Game. Under preliminary investigation na mga reklamong graft at plunder laban sa mag-inang sina Senador Loren Legarda at Congressman Leandro Lebiste. Kaugnay yan sa umano'y 10 billion peso ghost solar projects. Pinabulaanan na ng kanilang kampo ang aligasyon at sinabing paninira lang ito sa kanilang integridad. Diyos ko po, wala nga yatang maipakita na solar di ba? Sabi ni Luis Randasa Quijano, kung makulong ang mag-ina, who's next to be arrested? Baka Robin. Baka Robin. Ano? O baka mamaya mahuli na din sila Bato de la Rosa. O baka mamaya lumabas na din yung warrant of arrest ni Bongo galing sa ICC. Di ba? Ma'am Len de los Santos, shoutout po sa inyo at Pia ng Ceresa Force. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si dating Buhay Part List Representative at Manila City Mayor Lito Atienza. Magandang gabi po. Congressman Atienza, good evening po sa inyo. Good evening. Alright, Congressman, seems like magiging key witness po kayo sa graft at plunder investigation laban kina Senator Loren Legarda. Kahit pa paano, madami pa din gising sa ganitong oras, alas 11:45, nandiyan pa din si Tina B at si Mark Estacador. At Congressman Leandro Lebiste. Nakuhanan o nagbigay na po ba kayo ng affidavit sa Ombudsman? Wala pa po. Okay. Pero kung tayo aaya yan, papayag po ako sapagkat gusto nating maiayos ang ating gobyerno, pakinabang ang bayan. Kahit Yung solarization project ni Loren at ng kanyang pamilya ay talagang simula pa, duda na ako. Kaya kinakontra ko yan sa floor, outside of Congress, and I was pointing out, I see a basic fundamental issue na talagang ito'y shades of a scam. Oo, naalala. Wow! Shade of a scam. Naalala nga namin, Congressman, na isa kayo doon sa 15 lawmakers na tumutol dito. Pero nauna nyo na nga pong sinabi na personal na naglabi sa inyo. Kaya lang po, mukhang dikit itong mag-ina. Dikit si Loren Legarda kay dating Pangulong Duterte. Kaya aprobado agad, ano? Si Senator Loren Legarda para bigyan ng prangkisa ang solar para sa bayan na pag-aari ng kanyang anak. Naalala niyo ba? Ano po yung inalok sa inyo, Congressman? Kung naaalala niyo pa. Ako humingi siya magkita kami. Magkaibigan naman kami. So pumayag ako. Nung nagkakape kami, sinabi niya, tulungan mo naman yung anak ko. Sabi ko, Senadora, masyado namang halatang quick money lang ang hangad ng anak niyo. Bakit? Yung kanyang proposal sa Kongreso, ang capitalization ng Solar Philippines, kumpanya niya, ay 1 million pesos. 1 million pesos. Ang leta. 1 milyon, ano kararatingan nun? Ano kapupuntahan nun? 1 milyon piso na negosyo? Pero ba naman magsosolarize ang buong Pilipinas? Oo nga. Di ba? Ang gagastusin ay 1 million pesos. Sabi ko, doon pa lang kitang-kita ko na yan ay hindi totoo. Alam ko plano nyo dahil kinausap ko lahat ng mga solar providers sa bansa. Isa lang ang kanilang punto de vista. Ikukuha ng prangkisa yan, ibebenta yan sa mga foreigners. Oo. Wow.
Tapos may foreigner na papasok at sila yung mga ngasiwa. Wow. Kaya pala ito yung sinasabi ni Ombudsman Boying Remulla, nakabata-bata mo pa lang, ninenegosyo mo yung prangkisa. Yun pala iyon. Ganun pala yung gagawin. Foreign companies, gagawa sila ng billion-billion piso. Congressman, naaalala Ayun niyo na ho, naaalala niyo Instant pasok. Siyempre may prangkisa na. Di ba? May prangkisa na ho, mga kababayan. Ang mangyayari matik rekta nang mag-ooperate. ho kung ano yung inalok sa inyo ni Senator Legarda o kung meron man o wala? Ito kanyang salita. Oh. Sabi niya, alam mo dito, chairman ako ng Committee on Appropriations sa Senado. I can help you with the 10 million peso fund. Wow. Basta pumayag ka lang, tutulungan mo ang anak ko. May kapalit. Sabi ko, Senadora, kung Ito hong si Lito Atienza, imposible na magsinungaling ho ito, mga kababayan. At simulat sa pool pa lang po, talagang inilalaban niya na wag matuloy itong pasular-sular ni Leandro Lebiste. yan ang iyong paksa, ay marami akong ginagawa na mas mahalaga sa opisina ko. Thank you for a cup of coffee. Goodbye. Okay. Sabi nung nag-areglo ng meeting namin, pambihira ka naman, Senadora Sinabi ko sa'yo, huwag mo aalokin si Congressman. Ibang klaseng tao yan. Hindi na ho naulit. Naging mahusay din po na Manila Mayor itong si Lito Atienza, mga kababayan. Nung mga panahon po na yon talagang nandoon pa kami nakatira, no? Mayor, mahuhusay ho yan. Lalo na si Mayor Lim po. Magaling din po iyon, mga kababayan. Yung usapang yon. Hindi na. Okay. Yung kanina ho, Saka parang nag-alok pa sila ng 10 million, Nag-alok. Yari talaga dito, mga kababayan. Tapos si Lito Atienza pa, ang magiging witness. binabanggit niyo yung 1 million peso na puhunan ng kumpanya ni Congressman Reviste, what makes it unusual sa inyong palagay na mag-grant ng prangkisa? Palagay ko biro yun. Talagang gusto lang nilang makuha yung prangkisa. Okay? At ang sabi sa akin ng industriya, ibebenta yan. Sigurado. He will not even provide solar services. Sa 1 milyon, alam niya, mga kababayan, dito, ito yung bahay namin kinatitirikan po. No? Gusto ko mag-invest sa solar, mga boss Chip Amos. Isang unit lang ho itong bahay namin. 3 kwarto, no? Although iilan lang kami. Yung iba, ito kagaya nito, isa sa kwarto ito, tambakan namin, no? Ginawa ko ng mga studio na walang kakwenta-kwenta. Biruin mo, saan ka ba naman makakakita ng studio ng isang vlogger na ganyan ang itsura, tambakan ng basura, tambakan ng mga gamit, basura, or etc. Sa tatlong kwarto, no? Simula nung yung isang sasakyan namin, Tesla, kina-charge. So sabi ko, gusto ko wala talagang gagastusin sa pag-charge nung etc. nung mga kuryente, gasolina, whatever. Ganon, mga kababayan. So ang ginawa ko ho, mga bossing, nag-inquire ako doon sa mga solar company dito. Ang pinakamura kong nakuha, meron pa siyang discount na $5,000 CI, no? Ang kada isang Cayman dollars po is 70 pesos, mga kababayan. So, let's say 5,000 discount kapag sa kanila ako nagpalagay ng solar, kailangan kailangan pag-aari mo yung bahay kapag magpapalagay ka ng solar kasi hindi na pwedeng tanggalin iyon. Mahirap na. Pwedeng tanggalin, pwedeng ilipat, pero napakalaki din ng gastos na gagastusin mo. So, 350,000 yung matitipid ko. Alam nyo ho, mga bossing, kung magkano yung total price? $60,000. Isang bahay lang ho, Isang bahay lang po, mga boss Chip Amos, sir. Na yung $60,000 times 4.2 million magpalagay ng solar dito, mga bossing. Ngayon, pagpalagay na natin sa Pilipinas po, sabihin na natin 1 million. Yung 1 million ni Legarda, isang bahay lang po ang malalagyan nun, mga boss Chip Amos, sir. Diba? Tapos, ang nila kay Digong is
buong Pilipinas iso-solar? Oh, mukhang tama yung sinasabi ni Lito Atienza na yung solar o yung prangkisa ay ibebenta doon sa mga foreign company para pumasok sa atin instant na lagay ng pribadong solar. Oh, tapos ibebenta sa mga Pilipino. Yan nga ho yata ang nangyayari ngayon, mga kababayan. To the nation, he will sell that immediately. Kaya ang ginawa ko naman, nilagay ko sa batas. Pag ito'y ibinenta ninyo, mawawala ng visa, yung prangkisang yan. Panghuli na lang Kaya po. dapat malaman ng mga foreign buyers niya, wala nang epekto yung kanyang prangkisa dahil binenta eh. Nako. So ibig sabihin kapag kaganyan, madodoble ang pako dito kay Leandro Lebiste. Yung mga pinagbentahan, wala nang visa yung prangkisang binentahan, hahabulin din siya noon. Oh, siyempre pagka ganyan ipapahinto yung mga negosyong gano'n na gumagamit noong prangkisa na iyon. Ibang klase pala talaga tong mag-ina, ano? Ngayon, ang panghuli na lang pong tanong, ano hong masasabi nyo na ngayon ang investigation, plunder, graft laban sa mag-ina ay gumugulong na sa ombudsman po? Dapat lang, sapagkat kailangan naman magkaroon sila ng pagkakataon linisin yung pangalan nila. Yeah. Kung hindi totoo ang hinala ng gobyerno. Kaya si Ombudsman Remulla ay dapat naman ituloy niya ang kanyang magandang hangarin para ang makinabang dyan ang taong bayan. Nalugi. Alam niyo po yan, kagaya sa ombudsman po. Madami ang bumabatikos kay Ombudsman Boying Remulla po, mga kababayan. Madami yung nagsasabing ganito, ganyan. Ang bilis naman ng kaso kay ombudsman. Ano? Kasi nasanay yung mga yan doon sa dating ombudsman na si Martires na tutulog-tulog. Ni hindi ko nga ho alam na siya pala yung ombudsman nung mga nakaraang panahon eh. Kailan lang ho natin narinig yung pangalan na Martires, mga bossing? Ito lang ho, noong magre-retiro na po mga kababayan. Madaming mga kaso daw yung hinahanap ni Ombudsman Boying Remulla na ipinasado, na isinabmit doon sa dating ombudsman na hindi nila makita ngayon sa opisina ng ombudsman. No? Dapat nga ho matuwa tayo mga boss Chipamo sir kasi ngayon kumikilos at nararamdaman natin yung ombudsman para may takot naman yung mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Oh. Na tayo rin sa prangkisa, manalo naman tayo rin sa katarungan sa batas ng Pilipinas. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, former Buhay Party List Representative and Manila Mayor Lito Atienza. Tingnan nyo ang ginagawa ngayon nitong si Leandro Lebiste, di nanlilin lang na naman, no? Dahil siyempre alam niya, superhero siya ng mga DDS kung ano-ano na naman ang pinopost niya. Para po ma-divert yung issue doon sa ibang issue. Ano post naman ni Leandro Lebiste ngayon? Ilang buwan ko nang hindi binabanggit ang pangalan na Batman, no? Kasi pinayuhan ako na hindi siya kailangan siraan dahil sira na siya. Sino ba ito? Si Recto, yung tinatawag niyang Batman? Pero wag niya sanang mamasamain na may mga nagpapadala sa akin ng impormasyon tungkol sa kanya sa Leandro Lebiste. At saka isa pang napansin ko din ho dito kay Lebiste, ang ibinabalik niya naman ngayon, mga bossing, Cabral files na naman. Para matabunan itong mga ito ho, mga kababayan, mga boss Chipamo sir. Ganyan yung paikot nila. Mamaya pong alas 7, medyo maaga tayo mamaya ho, o baka bandang alas 8 o alas 9, naka-live tayo, pag-uusapan natin lahat ng ito ho, mga boss Chipamo sir.